Yung mga lumang kanta pala, pwede palang makapagpabalik ng memorya. Memorya? Ano yan? Nakakagaling ba ng ano yan? Alzheimer? Charot. Namumutla pa si Mima. Saan nga ba ako? Nasa planetang ibang mundo. Ano daw? So, hindi ko alam kung paano to. Naiya ako. So, kahapon, nakikinig ako ng tawag dito ng kanta. Tapos, ang title niya ay galing siya kay ayun si Yen Constantino kumanta. So, like, around early 2000 or 2007. Parang sinearch ko pa kung kailan ni-release yung kanta. Tapos, nakalagay year 2007 yung ni-release yung Cool Off. Tapos, gusto ko maiyak kasi alam ko tungkol sa mag-jowa yung kanta. Pero, ang ano kasi doon, napapakinggan ko siya dati sa mga radyo, tapos sa lumang computer na nagbo-blue screen. Tapos, yun lang. Ano yun? Gusto ko maiyak kasi naalala ko yung lumang bahay namin nagawa sa kahoy. Gawa siya sa kahoy, tapos ngayon kasi iba na yung gawa ng bahay namin, parang ni-renovate, yun. So, iba na itsura ng bahay namin ngayon kesa sa bahay namin noon. And, hindi na siya the same kasi, syempre, ang daming memories ng lumang bahay. Tapos, yung bagong bahay, parang, kahit sabihin mo na nakatira na ako doon, kahit sabihin mo na iisa-isang bahay lang din naman yun, parang para sa akin, hindi siya the same, hindi siya pareha. Wala na daw yung memories na kinalakihan ko. Parang panibagong chapter na siya na pagkatapos ma-renovate yung bahay namin. Tapos yun lang, naano ako kasi kakibat nung pagkakaalala ko sa bahay na yun. Yung lola ko na ano yun, 2007 siya, yung kanta na Cool Off, parang 2007 ni-release. Kasi sinearch ko siya sa Google. Tapos, parang mga around 2009, pumanaw yung lola ko. Yung mga lumang kanta ba, para sa akin, nakakapagpaalala siya ng alaala ng, alam mo na, yung lola ko lalo. Ano ba yan? Ang drama naman. Pero yun, tawag dito, yun nga, tuwing gabi, sa lumang bahay namin, may tindahan kasi kami dati. Tapos, tuwing gabi, nagsasara yung tindahan namin. Ang may-ari nun yung lola ko. So, lagi namin siya sinusundo tuwing gabi. Tapos, doon ako naiyak. Kasi, biruin mo, yung mga lumang kanta pala, pwede palang makapagpabalik ng memorya. Memorya? Ano yan? Nakakagaling ba ng yan? Alzheimer? Charot. Hindi nakakapagpaano siya. Ano yung tawag doon? Nostalgic ba? Kumbaga. Huwag naman tayong dadaan sa Alzheimer. Diyos mio. Okay? So, yun lang. Ano pa ba mga kanta na pinapakinggan ko noon? Na kahit pumanaw na yung lola ko, parang kada mapapakinggan ko, naalala ko yung buhay ko sa Pilipinas. Yung sponge cola, yun,
napakinggan ko yun habang naglalaro ng Temple Run, habang naglalaro ng Subway Surfers, napakinggan ko yun. Yung Sponge Cola, tapos ang kanta kay Tagal Kitang Hinintay, tapos Magbalik by Kalalili ba yun? Parang ganon. Yung mga ganong kanta. Tapos sila Jyrelyn. Ngayon kasi hindi ko na maintindihan yung mga kanta ngayon. Parang suggest na lang kayo kung ano yung mga kanta na pinapakinggan nyo na Tagalog. Kasi gusto ko, kahit sabihin mo na okay, nasa ibang bansa kasi ako. Kahit sabihin mo na nasa ibang bansa ako, syempre lumaki ako sa Pilipinas. Bago ako natuto ng English, natuto muna ako ng Tagalog. Purong Tagalog pa nga yung natutunan ko nung ano pa lang ako, bata pa lang ako. So yun, parang later in life ko na lang natutunan yung English simula nung nalipat ako sa ibang bansa. Pero kung sabihin na natin na simula pagka baby ko hanggang pagdating ko ng 14, purong English talaga yun. Purong Tagalog talaga yun na ano ko, na nakalakihan ko. Kahit sabihin may English sa atin, ganun. Sa bahay kasi namin, hindi kami nag-i-English. Kasi nasa Manila ka. Tapos nasa public school ka. Tapos pagsasalita ka ng English. So, hirap na hirap akong makapagsalita ng English nung nalipat ako dito. Kasi, hindi yun yung sinanay ko. Hindi yun yung inaasahan na makakapunta ako sa ibang bansa. So, yung English ko talaga sobrang tigas nung bagong punta ko dito. Ano ba yan? Ang dami ko namang kwento. Pero yun na nga, yun na siguro na homesick ako bigla. Hindi ko rin masabi. Siguro. Kasi ilang taon na rin. Simula nung naano ako dito. Ilang taon na rin. Simula nung nalipat ako dito. Tapos hindi pa ako nakaka-uwi. So yun. Tapos yung TikTok namin, ibaba na ng Amerika. Kasi daw, yun, parang national security daw. Kasi yung TikTok, sinasabi niya, or, hindi ko alam kung pwede ako mag-name drop. Siguro pwede naman. Pero, yung TikTok daw kasi, pagmamayari ko daw ng China. Tapos, syempre, ayaw nila ng ayaw ng Amerika nakikihalubilo sa, or alam mo na, may halo na Chinese government sa bansa nila. So, pinapabana nila yung TikTok for national security purposes. Ganon. Pero sinasabi naman ng CEO nila, yung CEO Chu, sabi niya, hindi naman siya Chinese. Singaporean siya, mga pinagtalunan nila sa korte yan. Tapos, pinagpipilitan nila na hindi, Chinese siya. Chinese may hawak ng TikTok. So, yung TikTok, hanggang January 19 na lang next year. Mga malapit na. Tapos ayun. Doon pa naman ako nakakita ng mga memes.
tapos chismis. Mostly chismis. Pero, in terms of, ano yun, academics, or kung, may gusto kong matutunan na luto, pero madali lang. Ganun. Doon ko nakukuha. Doon ko nakukuha yun. Tapos, tatanggalin lang nila. Doon ko nakukuha yung mga, ano yun, yung mga, fresh na memes, mapa-Amerika, or, tawag dito, mapa-Amerika, o Pilipinas. Yun na lang yung tanging connection ko sa bansa ko. Diyos ko, tas na iba pa. Hindi ko alam kung ano, pero ang bala ko kung po pwede, hindi ko na lang i-update yung application ko. Pero kasi yung sa Apple, ang hirap. Ina-update nila ng kusa yung application sa iOS. Tapos, hindi ako sure sa Samsung. Tingin ko sa Samsung, okay lang. Kasi, hindi ko naman masyado na-update yung mga application. Pero, titignan natin. So, yun lang. Ang dami ko ng mga rant. Diyos ko, isang topic lang tayo, tapos nagpatalon-talon na. So, yun na. Mahirap akong maupo kasi talagang kapag chismis o talagang kwentuhan or alam mo na, life update. Kapag tukol sa mga gano'n, syempre, aktibo ako. Hindi ko naman kinakaila. So, yun na. Siguro kung mapapansin nyo na tawag dito na diretso pa rin yung Tagalog ko. Kasi dahil yun sa way ng sa salita namin sa loob ng bahay. Para bang buong English na nga yung salita sa labas ng bahay. Tapos pati ba naman sa loob ng bahay, ipapasok mo. Diyos ko. Maawa ka naman. Hindi naman ako nagna-nosebleed. Kapag malamig lang, may nosebleed. May dugo yung kulangot ko. Pero, syempre malamig Hindi ko alam kung anong meron dun. Pero, yun na nga, mabalik tayo. Para bang ayaw kasi namin ng puro English na kaya pinagsasalita namin. Kaya ko rin naman, pero alam mo yun, syempre nasa bahay ka na. So magsasalita ka pa ba ng English? Wag na, uy. Wag na. Okay. Ang dami ka na mga hanash. Pero yun na nga. Pero mahirap siya sa umpisa mag-aralin yung English. Tsaka yung accent, yung pronunciation. Kaya ayun. Kaso, ang lugi ko naman, mga be. Ang lugi ko naman sa buhay dahil laking Manila ako. Hindi ko napag-aralan yung dialect. Kasi yung nanay ko may punto, pero yung tatay ko iba yung dialect niya. Tapos ako, lumaki ako sa nanay ko. Yung nanay ko, nakatira siya sa Maynila. Nasa Maynila yung bahay namin. So, hindi ko masyado nakikita yung tatay ko kasi lagi siya nasa probinsya madalas. So, ang siste, purong Tagalog yung nakuha ko. Purong Tagalog yung natutunan ko sa buhay.
Tapos yung nanay ko, malalim pa kung minsan magsalita, tsaka may punto. So, ayun. Talagang, tapos public school pa ako. Hindi ko naranasan ko mag-private kasi nung kinder 2 lang ako. Pero the rest, from Babulanong Elementary papuntang high school, hindi ko naman, puro public lang ako. Kaya syempre, makakausap ko mga Tagalog ba? So, yun lang. So, ayun. Doon na natatapos yung chika. Ha? De, joke lang. Kung ano yun, marami pa akong kwento, pero depende. Tingnan natin kung may follow-up. Anyways,